demonyo! Galingan mo pa, putang ina mo! Manalo, achievement na yun. Why? To all the people of Cebu is being born. We change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ano, nakakulong ako ito! Sino may nasaan nakasaan? Kasalanan nyo! Tingnan natin si Chef Francis Marcos. Putang ina! O yun. Fuck you. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Pare, sa sinituro ko natutulog, pare! Pagkamali naman kita, 15 minutes sa way. O yun. Ano lang yan? Utot. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest ones na may posisyon ka sa gobyerno, mataas kang opisyal, makamayan ka lang niya. Pag hindi ka niya bata, kaibigan ka niyang matalik. Oo! At syempre, yung kaibigan ko, yung kakosa ko, si Egay Erice. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Oh, Vice. Yung tipong kung ano-ano nang pinagdaanan nyo, kahit isang minuto pa lang naman kayong magkakilala. Nakakita ka ba ng mga ganyan tao? Pag inupuan niya, pag alis niya, kanya na? Ano ibig sabihin na? Pag pinicturan niya yung building, kunyari, nag-selfie siya. Okay. Yung nasa likod niya, kanya. Pag alis niya, kanya. Ganyan ang ugali niya. The biggest! Wala nang ginawa kundi ang magkaso. Hindi niya ako pwede kasuhan. Siya pwede ko kasuhan. Diba? O, tagtad ka ngayon ng kaso. Tinagtad ko ng kaso doon sa Isabela, sa Ilocos Norte, at sa La Union. O, yan. Ang kauna-unahang boplox na nagkaso sa isang dami account. Ang taong gimbal na, hindi na niya alam kung paano ba ni Fujinius nalalaman ang bawat galaw niya. Not once, not twice, 3 times mga kahombre ko nalaman ni Fujinius kung saan siya nakatira. Ano ba naman yan? Hindi ka pa ba nakakahalata? Alam mo ba kung sino talaga si Fujinius? Sasabihin ko na sa'yo, tutulungan na kita, total naman ututo ka. Ayan ay si Casper. Trust me, ayan rin lang yon. The biggest! Tamang hinala mga kahombre ko. Kung ano-ano na lang ikakaso, kung ano-ano na lang address ipaglalagay, kung ano-ano na lang pagkakakilanlan, ang mahalaga, nag-file siya. Aksaya oras ka lang naman sa mga prosecutor, di ba? Exactly tulad noong tumakbo ka sa pagiging senador. Nag-withdraw ka rin lang. Ang dami din panahong nasayang sa'yo ng gobyerno na ito. Ang dami ding oras na nasayang at natapon sa'yo ng COMELEC. At ending, nag-withdraw ka rin lang kasi alam mo naman, natalo ka rin lang. Isa pang dahilan kung bakit ko pinipidor yung kandidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senador Jaime Marcos. Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents. Naku, hindi namin kamag-anak. Norman, gusgusit, palakpakan ng inidoro sa utak ang putang inang yan. San Pablo, Hinahanap mo ba ito sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong tumataginting na 32 videos mga kahombre ko kay Norman Gusgusin at ayon sa mga kupal sa internet. Ito daw ay gatas, nagatas, 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 nagatas.
deal making millions! Paldo, 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 paldo! Mabasbasan sana kayo ng money! Kayo ang mga tunay na demonyo! Sa last video ay tinalakay natin ang panibagong paglipat ng bahay ni Gusgusin at pagpunta nito sa prosecutor's office ng Parañaque upang kunin ang nireklamo ko sa kanya, mga kahombre ko, okay? Makikita nyo yung thumbnail ko. Ubos ang Pugenius Group. Ubos na ubos. Pati pantubos, walang matitira. Nagpapasalamat po ako doon sa ating mga magagaling na lawyer. At finally, napag-connect nila ang mga dot. Apo. At nagpapasalamat din po ako doon sa abogado na pinanumpaan ko kanina. At salamat po sa pag-alalay. And take note, mga kahombre ko, may sinabi pa po siya dito na kami daw ay grupo ng mga sindikato. Kayo, ano yan corroborated kayo syndicated yung ginawa ninyo. Oo. Paano mo naman nasabi, ha, Norman Gusgusin, na parte ako ng grupo na yan? Nasaan naman ang patunay mo? Nakita mo ba kahit kailan na isa ako sa mga nagpo-post sa page na yan? Hindi ba't ikaw mismo nagsabi na 3 taon ka nang binabanata ni Pugenius? Hindi ba't ako halos 2 buwan pa lang kitang ginagatasan? Sa tingin mo may oras akong gano'n na 3 taon kang siyasatin, ha? Kung alam ko lang naman na ang sarap mong gatasan, di pwede sana. Kaso wala 2 months ko palang nalalaman na masarap ka pala talagang gatasan. So definitely, hindi ako yan. At yan, mga kahombre ko, madali po yung pabulaanan, yung kabulastugan niya na yan. Ang sinasabi niya ay siya'y naghain ng reklamo sa prosecutors ng Parañaque. Ang tanong, naghain ka ng reklamo sa Parañaque, tama? Pero ang tanong, bakit ka rin naghain ng reklamo sa akin sa Isabela? Ayan na po, literal, yung forum shopping. Ayan na yon, mga kahombre ko. And dahil dyan, madidismiss pareho yang ipinail mo, nakabulastugan. Kung totoo, ha? Kasi mga kahombre ko, alam nyo yon, akala ko ba sabi mo, sa Isabela ka naka-reside? Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka. Uy! Kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Bakagago sa hearing namin Tapos ngayon, sasabi mo, sa Parañaque ka na ngayon, naka-reside. Ano ba talaga? Kahit ba sa address mo, 2 rin ang katangian mo? Mga kahombre ko, hindi na rin ata nito alam kung sino ba siya at kung saan ba siya talaga nakatira. This guy doesn't know his identity anymore. He's lost. He's a lost guy, mga kahombre ko. Nag-file siya ng complaint sa akin sa Isabela kasi sabi niya doon siya nakatira. Ngayon, nag-file naman siya sa Parañaque kasi sabi niya dito na siya nakatira. Now, that's BS. Now, that is the full meaning of forum shopping. Tanging isa lang po, mga kahombre ko, ang pwede mong maging residence bilang ikaw ay Pilipino. Di ba? Isa lang ang katawan mo. Kunwari, sa NCR ka, sa NCR ka. Hindi pwede na sa NCR, sa Isabela, sa San Pablo. Walang ganon, mga kahombre ko, okay? Ay, nako! At syempre, meron akong kwento sa inyo. Kanina, dumating ako sa City Hall at kailangan ipanotaryo. So, nagpanotaryo ko. Yung aking magpapanotaryohan ay maayos na ho na abogado. At talagang sa legal po siya tumitingin. Sabi niya sa akin, Sir Francis, gustuhin ko mang notaryohan to. Nagtanong din ako, magkakaroon tayo ng conflict of interest kasi advisor ako nung isa sa mga kinakasuhan mo. Nagtanong ako kung sino ba yung ina-advisean mo.
Sabi niya, yung nagrereklamo sa'yo about do sa inilabas mong kotse na plate number. Sabi ko, attorney, saan mo ko ilulugar? Umikot yung sasakyan. Nagtatangka sa buhay ko na ako na CCTV, alangang hindi ko ipahagilap. Pero ganun pa man, sabi niya, sir, ayoko magka-conflict of interest kasi advisor nila ako. Totoo yun, Norman Gusgusin. Mag-ingat ka. Kasi yung abogado na tinanungan mo ay abogado ng pamilya ko. Yari ka talaga, Norman Gusgusin. Before, ito ang sabi mo sa abogado ng pamilya ko at asawa ko. Doon naman sa abogado ng asawa ni Makagatas, isa ka ring kupel. Hindi mo kayang daragin dyan. Lalong hindi mo kayang ungguyin sa ganyan. Gawin mo na. Ubusin mo na yung laman ng utak mo para demanda ko. Bakit di mo magawa? Walang laman, no? Walang laman yung utak mo, no? Oo. Ang tawag sa inyo, kupel. Galingan mo naman. Galingan mo pa, putang ina mo! Para naman magharap kayo sa korte ng abogado ko. Oo. Di ba? Galingan mo. Bakit? Walang prima facie evidence, no? Hindi nyo magawa, no? Oo. Lalong hindi ako titigil niyan. Lalo akong manggigigil niyan. Oo. Pero kayo, tinagtad ko na ng kaso yung kliyente nyo. Salagin nyo na lang. Ang dami niyan. Yung natanggap nyo, Facebook pa lang yun. Wala pa yung YouTube niya. Yun, ang sandamakmak ang dami. Diba? Gaano kayo kakupel? Sige nga. Explain, please. Define kupel. Capital K, capital U, capital P, capital E, capital L. Kupel. Di ba? And then ngayon, eto na ang sinasabi mo. Magaling to abogado na to at ito'y, alam mo, pinupuri kita dahil lagi kang tumitingin sa magiging komplikasyon ng batas at nasa tama nga naman. At bandang huli ay kami na lang ay nagpa-picture na dalawa. So attorney, hindi ko naman babanggitin yung pangalan mo. Maraming salamat sa iyo at nakita ko ang pagiging legal sa puso mo at sa trabaho mo. Maraming salamat din. At kung saan ako dadalhin ng mga kasong ito, at syempre kung saan makakarating to, yung mga pinagkakasuhan ko, ay let the rule of law, the rule of court, persist. And I know na ikaw, magaling ka abogado. Hinahangaan kita sa pagiging parehas mo at pagiging patas sa akin. Hindi man niya ako napagbigyan, inirefer naman niya ako sa mga ibang magnonotaryo. Sabi niya, Sir Francis, gusto ko hingkuman itong notaryohan. Nagkataon kasi na-advisor ako nung isa sa mga kinakasuhan mo. Kaya naman magkakaroon ito ng conflict sa akin. Mabuhay ka, attorney. Maraming salamat sa iyo. At talaga naman na yung mga katulad mong abogado ay dapat ikarangal. Maraming salamat sa iyo. Ano? Nakaramdam ka na ba? Ano yan, di ba? Ikaw ang nagsasabi sa akin. Sa Isabela, anong gagawin mo sa akin? Makikipagkita ako sa kanya sa hearing namin. Doon sa Isabela. Doon kami makikipagkita. Oo. Doon ko siya kikilikilitiin. Ano ka ba? Oo, maraming kikiliti sa kanya ron eh. Sa probinsya namin, dekilado si Ogag. Makikiliti siya ron. Balita ko, maraming galit sa kanya ron sa probinsya ko. Magdala ka sang katutak na kasama, ha? Magkikita tayo sa probinsya ko. Ha? Galingan mo. Wawakasan na kita. Baka mamaya, bumalik sa'yo lahat yung sinasabi mo sa akin sa Paranaque. Lagot ka! Nako po! Lagot ka dito, boy! Exciting yan. Exciting talaga yan. Actually po,
sobra na po kasi yung kanilang ginagawa. Kung ako lang ho ay sisirain nila, wala naman ho sanang problema. Kaso dumating na ho sa punto na naapektuhan na ho yung aking mga anak. At talaga naman may pagbabanta pa ho talaga sa buhay ko. Yun po yung talagang hindi ko na ho pwedeng ipagsawalang kibo. Kaya para sa Food Genius Group, kaway-kaway! Aba! Ang galing mo naman! Sino ba sa atin dalawa ang mahilig magbanta? Pero buburahin kita. Yan ang pangako. Buburahin kita. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo. Buburahin kita. Sinabi ko na sa'yo, bibigyan kita 5 araw. O, basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. Ayan, i-record niya yan. Pero magpasalamat ka. Magpasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan doon nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Inag-ina mo. Pero buti na lang, wala ako doon. Kasi kung nagkataong nandoon pa ako, hindi ka uuwi ng San Pablo nang wala kang putok sa ulo, tarantado. Ngayon, Norman Gusgusin, nasaan naman ang mga naging pagbabanta ko sa'yo? I-play mo nga. Alam mo, masyado kang self-centered. Hindi mo talaga makita yung kamalian mo. Sobrang purol ng utak mo kahit tuktukan ka ni Lebron James sa ulo. Wala talaga. Hindi pa rin talaga e-epekto o hindi man lang makakalog ang utak mo. Alam mo yon, mga kahombre ko, ang tao na ito maybe ay nangangailangan na talaga ng totoong professional help. Pero bago yan, talagang ihohoyo kita. Oo! Ihohoyo kita. Oo! Ipapasok ko sa hoyo yan. Oo, yung tartadong yan. Pasok na pasok sa hoyo yan. Oo. Hindi ka pwede magsakit-sakitan, ha? Kasi ihohoyo talaga kita. Oo! At nagpapasalamat ako sa mga group of lawyer ko na talaga namang pinag-connect no Leon Dot. Paano mo naman mapag-connect yan? Pumunta ka nga sa prosecutor's office. Isa lang ang abogado mong kasama. Wala kang group of lawyers. Si Casper! Casper lang naman ang iyong kasamang abogado. So, ano i-expect nyo mga kahombre ko? Malamang, ayan ang suggestion o bulong ng demonyo sa kanya. Itong mga gentong kahibangan, mga kahombre ko, ito po ay nanggagaling at nagmumula sa Infinite Tsukuyomi ni Casper. Lahat po ng klase ng mga hallucinations ibinibigay ni Casper sa amo niya. Kahit boss siya ni Casper, nagiging baliktad. Yung aso na yung boss ng boss niya. Imagine niyo mga kahombre ko, saan kayo nakikita? Isipin nyo, driver ni Casper, si Norman Gusgusin. Diba? Talagang baliktad po yan kasi nasa mundo po ni Casper si Norman Gusgusin. At ang totoong boss dito sa Infinite Tsukuyomi World ay si Casper. May nakita na naman akong post, di ba kabaho? Di ba kagatas? As a prosecutor office. Ikaw ang galingan mo, siyo nga. Galingan mo. Bakit? Hawak mo prosecutor office na Parañaque? Ano ka? Si Presidente? Gonggong? Ano, gusto mo ikalat ko? Pinagkakalat mo na kayang-kaya mo yung prosecutor ng Parañaque? Oh, shout out po sa lahat ng prosecutors ng Parañaque. Kino-call out ho kayo ni Makagago sa post niya na kayang-kaya daw niya kayo. Ano? Galingan mo! Pakagatas! Nag-post ho si Makagago ngayon. Na-picturean ako dyan sa prosecutor office.
At kino-call out niya na parang kayang-kaya niya yata ho yung mga ating magagaling na prosecutor diyan sa Parañaque. Parang pinagmamalaki yata ni Makagago na kayang-kaya niya yung mga prosecutor diyan. Ano Makagago, kayang-kaya mo mga prosecutor ng Parañaque? Ba't di ka ba kasagot? Mali ka lang talaga ng intindi. At wala talagang laman niyang kokote mo. Wala akong sinasabing ganyan. Libel na naman yan. Kasi naghahatid ka na naman ng fake news sa tao. Bagay na walang basehan. Dagdag na naman yan sa patong na kaso ko sa'yo. Ayun, oo. Oh! Alam nyo mga kahombre ko, basahin nyo mabuti ang aking ipinost. Ang sinabi ko, sa first phase pa lang magagastos mo na 2.5 million pesos. Ano ba talaga yung laman ng utak mo? Tae! Mga kahombre ko, isipin nyo ha. Eto sinabi ko, first phase, 2.5 million magagastos mo. Alam nyo kung bakit? Dahil syempre, patong na kaso. Bawat isang reklamo, kahit galing lang sa isang tao, acceptance fee po yan ang acceptance fee. Now, ilan ba yung i-final ko dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ewan natin! Ukinam, pauulanan kita. At umuulan talaga. Bagyo talaga. Ang gusto kong mangyari ay mag-Philippine Loop si Norman Gusgusin, RTC, at Office of the Prosecutors Edition. Sikreto ko na yon kung saan ko yun pinagpa-file. Oo! Total naman eh. Alam mo yon? Hindi ako kasing anga mo, ha? Na nagsasabi ng kanyang mga galaw. Tayo'y may mga sikreto, syempre. Nako, Norman Gusgusin, mag-ingat ka. Malapit na talagang magsimula ang Philippine Loop mo. At ito pa mga kahombre ko, kung totoo nga no, na siya'y nag-file sa Parañaque, kung totoo kang may abogado, dapat binatukan ka na hanggang sa magluway ang dalawang mata mo. Alam mo kung bakit? Kasi nilagay mo ngayon sa Jeopardy yung i-final mo sa Isabela. Obviously, man. Siyempre, forum shopping na yan. Kapag nag-file ka sa Isabela, dun ka ulit dapat magpa-file. Hindi kung saan-saan. Ha? Nako po, kung may totoo kang abogado. Kaso, isa lang naman ang abogado mo. The legend himself. At Norman Gusgusin, kahit kailan, hindi ko magagawa na patamaan ang mga prosecutor sa Parañaque. Kasi una sa lahat, wala naman akong kilala dyan. Hindi naman ako taga dyan. Di ba? Bakit mo ako idadamay dyan? Porke ba, nakakaramdam ka ng mga incredible na move, ako na naman sisisihin mo? Isipin nyo mga kahombre ko, sa social media, ako sinisisi, ako daw si Puchinius. Kahit ba naman sa Parañaque? Bakit mo ako pagbibintangan sa Parañaque? Ano namang kinalaman ko sa Parañaque, Aber? Ha? Paulit-ulit na nga ako, di ba? San Pablo'y may ibig sabihin yun. Ano ba talaga laman ng utak mo, ha? Oo! Huwag ka mag-alala. Yung pinost mo na yan, na-screenshot na. Ay papakita rin namin sa prosecutor yan, how you call them out. Unggoy. Ba, ay nagpost si Makagago at Makagatas. Ang sinasabi ko ay para bagang kayang-kaya niya raw yung mga prosecutor ng Parañaque. Ganon. Di in-screenshot tuloy yung kanyang pinost at yan ay dadalhin namin sa prosecutors ng Parañaque. Di ba? At kung totoong na-screenshot mo yung paninira ko kuno sa mga prosecutor sa Parañaque, ilabas mo? Oo, gustong makita ng buong mundo yan na sinisiraan ko ang OVP ng Parañaque. Ilabas mo nga
Napakasinungaling mo pa naman. Sobrang sinungaling mo pa naman. Paano maniniwala sa'yo? Buha ka ng ina niya. Kulang ka kasi sa research, hindi mo ako kilala. Unggoy, kilala kita. Kilala ko po ang buong pagkatao mo, balbahutog ka. Ang trabaho mo, manira ng kapwa mo. Syunga. Di ba yan ang trabaho mo, manira ng tao? Di ba? Wala kang pwede ikaso sa akin. Oo. Palakpakan! Po, taginang yan. Napaka-comedy. Ay! This guy is crazy. This guy is a legendary toy of mine. Walang iya ka? Anong klase yan, man? Pinapalakas mo lang ba talaga yung loob mo? Paano mo nasabi na wala akong pwedeng ireklamo sa'yo? Ano ako? Hindi ako Pilipino? Ha? Wala akong karapatang magkaso? Ikaw lang ang pwedeng magkaso? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Norman Gusgusin. Ay, nako, masyado mong pinapachill yung sarili mo. Hindi yan totoo. Talagang totoong kinasuhan kita ng patong-patong. Trust me, man. Legit yun, Norman Gusgusin. Alam mo yon? Hindi ko naman gagawin yan kung hindi mo ako kinasuhan. Kaso, ipinangako ko yan sa mga kahombre ko. Ibabalik kita sa hoyo. Oo! Ibabalik talaga kita sa hoyo. Talagang talaga. At ipapatato ko sa pagmumukha mo yung pangalan ko. Tandaan mo yan, Norman Gusgusin. Pag dumating ang warrant sa'yo, kasama ako doon. Nandun ako sa araw na yon. Trust me, man. Kaya huwag ka magpapahuli. Ha? Huwag! Kasi sobrang lap trip yun. For the first time, magkikita tayo. Exciting! Sige lang, ituloy mo pang maliitin si MG. Ituloy mo pang maliitin ang mga abogado ko, ha? Ituloy mo lang yan ang ituloy. Tingnan natin kung saan ka dadalhin yan. Exciting yan, man. Sobrang lap trip yan, mga kahombre ko. At dito, mga kahombre ko, tulad ng madalas niyang pinaggagawa na pampaboost ko, no? Dahil siya si Francis Leo Marcos. Talagang ipagduduldulan niya sa mga tao na napakarami niyang koneksyon. Na napakayaman niya, napakarami niyang pera, mga kahombre ko, kung sino-sino pong pangalan ang babanggitin niya na tropa niya. Yan si Fortuna Marcos Barba. Oh, ayan oh. Me and the President. Me and Laila de Lima. Si Ime. Si former First Lady. Oh. Ayan oh. Oh. Makapagpa-picture lang, gagawan niya na ng kwento yung buong picture. Ganyan po siya kagaling, mga kahombre ko. Di ba? So, naulit na naman po yan. Huwag nating kakalimutan na si Manny Pacquiao daw ay may utang sa kanya. Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapo na. Alam mo may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. At ininsulto pa po niya ang nanay ni Manny Pacquiao. Condonia at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Oh, sagot. Ano? Lahat po ng matitikas na yan, na legitimate na nakapagbigay karangalan sa bansang ito, ay itinatanggi siya. Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Eto, may isa pa, mga kamabre ko, sobrang lap trip. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Oh, Vice. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. At dito, mga kahombre ko, makikita po natin na ako ay nanawagan sa Facebook page ko. At kasama ko, tinulungan ako ng mga kahombre ko, syempre, na makaabot to kay Vice Mayor Benjo Bernabe. Nakalipas lang po ang isang buong gabi, kinaumagahan, napakaganda po ng post ng mahal na mahal natin na si Vice Mayor Benjo Bernabe. Upang maging malinaw ang lahat,
Inilalabas namin ang opisyal na pahayag ni VM Benjo Bernabe, kalakip ang deed of sale bilang dokumentadong patunay. Ibinibigay namin ito para sa tamang impormasyon ng publiko. So eto daw yung totoo at lehitimong impormasyon, mga kahombre ko ha. Magandang araw mga Paranyakenyo. Kaugnay ng naging pahayag ni Mr. Francis Leo Marcos, nais ko pong linawin na hindi ko po siya binigyan ng sasakyang Jaguar. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Tama naman. Wala naman ako sinabing binigay niya. Wala naman ako sinabing binigay niya. Buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Wala naman ako sinabing binigay niya. Binigay sa akin. Ang naturang sasakyan ay binili niya sa pamamagitan ng isang lehitimo at kompletong transaksyon noong 2016. Batay sa deed of sale na ilalabas para sa ganap na transparency. 2016, nagkasama kami ni Vice, ni Benjo Bernabe. Oo. Isinama ko siya, ihinarap ko siya kay dati, ngayon presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Dati katatapos lang mag-senador and then tatakbo as vice president. Si Vice Mayor Benjo Bernabe ng Parañaque, hinarap ko mismo kay BBM yan, as in harap. May picture sila. May picture pa kaming tatlo. Hahanapin ko lang. Wala po akong personal na ugnayan kay Mr. Francis Leo Marcos. Pagkasama kami bago magpasko 2016. Yan, isinama ko mismo yan si Vice Mayor Benjo kay ngayon Presidenteng Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya, pinagkamay ko silang dalawa. Vice, thank you, taga Parañaque na rin ako ngayon. At hindi rin ako konektado sa kanya sa anumang paraan maliban sa nabanggit na transaksyon. Mahigit 9 na taon na ang nakalipas. Inilalabas ang pahayag na ito upang maitama ang impormasyon at matiyak ang katumpakan ng impormasyon sa publiko. Vice Mayor Benjo Bernabe, Office of the Vice Mayor. Buha ka ng ina niya. Makikita po natin, mga kahombre ko, dito sa deed of sale na nagbayad po si Norman Gusgusin ng 440,000 pesos upang mabili niya itong Jaguar ni Vice Mayor Bernabe, mga kahombre ko. At yes, wow! 440K? Sa totoo lang, mga kahombre ko, para sa isang Jaguar, napakababa po ng presyo na yan. 440K, mga kahombre ko. So, marahil, napakaluma na po na sasakyan na ito noong nabili niya. And at the same time, mga kahombre ko, ito yung mga panahon na, alam niyo yun, tropa-tropa niya pa yung mga OFW. Alam niyo na yun? Oo! Tingnan mo to, Norman Gusgusin. Nakikita mo ba? Tinanggal niya yung plate number, tinanggal niya yung motor number, tinanggal niya yung serial number ng kotse niya. Samantalang ikaw, iniladlad mo sa social media in public yung aking Dodge Challenger. Idinamay mo pa yung pangalan ng isang tao na mabigat. Nagsayang daw siya ng gasolina doon sa kanyang Challenger. Challenger, yung Challenger, hindi sa kanya. Eto, ebidensya. Ang may-ari ng Challenger si Lopez. Na taga ayan na may-ari. Si Lopez, taga ano, kala ko ba sa'yo yung Challenger po, kinag-ina mo, apakasinungaling mo rin. Ayan ang record, ayan ang record, ayan. May pa-Challenger. Ano na? Akala ko ba sa'yo yung Challenger? Binerify ko, hindi naman pala sa'yo yung Challenger po, kinag-ina mo. Nakasala pala sa bangko, kinag-ina to.
Ayan yung Challenger na ginamit mo papuntang BF Homes. Oh, ayan oh. 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 Naka-encumbered sa BDO unit, naka-encumbered sa BDO Unibank. Ayan oh. Ayan oh. Naka-encumbered BDO Unibank oh, para makita mo oh. Yari ka! 2 beses kang hoyo ngayon! Oo! Oo. Private person pa naman yun. Nako! Oo! Narinig-rinig ko nga. Parang nakaramdam ka daw eh. Nung pumasok ka doon sa law firm. Anong naramdaman mo, ha? Hoyo na! Oo! Alam namin ang totoong story na nangyari doon sa loob ng law firm. Ha? Kung ano-ano na namang inimbento mo, mamaya niya biglang lumabas yung CCTV footage. Mapahiya ka na naman. Oo! Lagot ka, lagot ka, lagot ka. Ikakaso yung ang tawag dito? Data Privacy Act. May CCTV camera ako eh. Yung sasakyan na yun, ginamit para sugurin ako sa bahay ko. Alam nga naman hindi ko ipahanap yun. Doon pa lang, dismiss na yan. Unggoy! Di ba? Sana iba sasakyan ginamit mo. Ginamit mo yung sasakyan para puntahan ako, sugurin ako sa bahay ko. Natural, ipahanap ko yan, unggoy. Dun pa lang, dismiss na, tanga. Una sa lahat, you were the one who provoked me. Naalala mo ba to? Pero duwag yon. Oo, duwag yon. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan eh. Di ba ikaw yung nag-invite sa akin na pumunta ako dyan sa inyo? Pag nakarating ka dito sa harapan ng bahay ko, totodasin agad kita. Yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano ba? Barilin kita sa ulo. Asan ka? Dali, punta ka rito. Asan ka? Dali, punta ka rito. Asan ka? Dali, punta ka rito. Kinang-ina mo, puro ka kayampangan, hindot. Asan na? Akala ko ba ilalive mo? Akala ko pupuntahan mo ko, ilalive mo ko. Asan ka na? Asan ka na? Ang lakas pala ng abas dito. Buha ka na inat to. Puro ka kasinungalingan. Di ba? Tapos pinuntahan kita. Nasa public place nakapark ang aking Dodge. Pinuntahan kita sa may guard mo. Ayaw mo ang papasukin. Di hindi ako nakapasok. Di ba? So, paano mo nasabi na hinaras kita at nilusob kita sa bahay mo? Sa'yo ba yung buong subdivision? Sa'yo rin ba yung public road? Kitang-kita ng mga tao na nakaparada ako sa public road. At hindi ako nanggulo, hindi ako nagsisigaw, hindi ako nag-acting-acting ng kung ano-ano. So, ayan po ang patunay, ha? Nasaan ka na? Ayan, hihintayin pa kita. Kahit 1.5 hour ako dito, hintayin pa kita dito. Game yan. Akala mo siguro joke-joke lang to, no? Ayan. Patunay. Kasi sa amin, mga ka-hombre ko, hindi talaga makakapunta yan. Mamaya ako pa masisi niyan, di ba? Sa San Pablo, hindi ka makakapunta. Di mo kaya doon. Hindi ka makakababa doon. Malabo ka doon. Dito sana tayo. Game ako dyan. Mahinahon ako nagsasalita. At ikaw ay pinapalabas ko upang makipag-usap sa akin kasi ikaw ang may sabi na pumunta ako sa'yo. Pinapakita ko lang sa'yo na hindi duwag ang mga San Pableño. Yun pala, itinanggi mo. Huwag kakalimutan, mga ka-hombre ko, itinanggi niya. Hindi niya daw bahay yan. Mali daw yung address. Pumunta raw ng BF Homes.
At naggangangak daw. At nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman. Pupunta ka pala putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Okay ng ina mo, alam mong wala ako dyan. Diyan ka pupunta. Tarantado. Kahit na halatang halata, natakot siya at naandoon siya talaga. Gagawin ka namin katuwaan na mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss. Sa labas ng village. Alam niya? Ewan, boss. Basta andyan. Siguro yung mga vlogs mo noon nahalukat, lalo na yung address noong nagpadala ng J at T. Ayan, boss, oh. Pukin ang ina mo. Tignan mo kabubuhan mo. Huwag ka mag-alala, boss. Sabihin namin huwag papasukin. Sige, sige. Kami bahala, boss. Haharangin namin. Kasi alam naman naming matanda ka na at tuwag ka pa. Okay, sige, sige. Okay lang. Buti sinabi mo huwag papasukin. Oh, boss. Kurang ka na eh. Tapos alam naman nating duwag ka talaga eh. Huwag talaga papasukin. At saka kamo huwag papasukin, sabihin. Kami bahala, boss. Sige. Sige, sige. Ina mo makagago. Araw-araw kita mumurahin, taratado, minuminuto. Pukin ang ina mo. Tapos ngayon, nung nalaman mo na patong-patong talaga ang meron sa ulo mong kaso, ganito na sinasabi mo. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan eh. Naisip ko, baka may anak din. So in short, inamin mo na duwag kang talaga. Ikaw pala talaga yung duwag sa ating dalawa. Kasi nandun ka pala talaga. Di ba Makagago, di ka ba nahihiya sa pamilya mo? Lalo na sa mga magulang mo? Di ka ba nahihiya, nagkaroon sila ng anak na walang bayag na katulad mo? Di ba? Di ka ba nahihiya sa anak mo? Baka mapanood ng anak mo tong video ko. Ay, yung tatay ko walang bayag, naduwag. Di ba? Makinig ka, Makagago. Isa pa, pagbati sa'yo, Makagago, magandang hapon, pukin ang ina mo. Ang bastos ng bunganga ni FLM ngayon, Kaya mo naman pala akong tunawin, bakit di mo pa ginawa? Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Puros ka na naman banta. Hindi ka ba nananaw? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? O sobrang kapal na luga mo? Hindi mo talaga marinig sarili mo, ano? Grabe itong tao na to, mga kaombre ko. Parang pag siya yung nagsasalita, hindi pumapasok sa utak niya. Alam niyo, nakakalimutan niya. Sobrang sinungaling nito. Nakakalimutan na niya kung saan siya nagsisinungaling, mga kaombre ko. Ganun na po siyang katindi. Buha ka ng ina niya. So, ako rin hindi ko rin sigurado kung siyempre kung ako ba ay safety pa dito sa akin o hindi na. At baka ako ay nag-iisip na meron kasi akong, sa totoo lang, meron akong pinapaayos na bahay para sa aking mga anak. At kakausapin ko muna yung anak ko. Na kung maaari, ako na muna titira doon. Ako na muna yung titira. Nagawang i-post ni Food Genius ang panibagong bahay na nilipatan ni Norman Gusgusin. There you go. Baka mamaya yan, ako na naman sisihin mo ha. Wala kang patunay na ako yan. Sa latest live po, mga kahombre ko, ni Gusgusin, makikita nating nakasakay na ito sa ibang kotse. At iba na rin ang seat cover. In short,
it's a Grab! Wala namang problema mga kahombre ko na ikaw sumakay sa Grab. Para sa atin, no, normal lang yun. Pero para sa isang bilyonaryo, hindi po okay yun mga kahombre ko. Nagga-Grab ka, bilyonaryo ka. Hindi totoo yun. Hindi pwede yun. Oo, hindi pwede yun mga kahombre ko. At ito pa mga kahombre ko pumunta daw siya sa cybercrime ng PNP. Kung sino-sino na naman po ang pinapasalamatan niya. Napakapeke at sinungaling talaga nito. Kalalabas lang namin dito. Nakikita nyo, saan ba kami galing? Ayan, yan, kalalabas lang namin. Galing kami ng Cybercrime Division. Oo. Galing kami ng Cybercrime Division ng Campo Crame. Ayan, Bakit kaya ako nagpunta ng cybercrime? Now, the Food Genius Group ay may... Ayan, kalalabas lang namin. Doon kami lumabas sa kabilang gate. Ayan, At mamaya, abangan nyo yung post ko sa kabuuan. Yung pag-i-interview sa akin, lahat-lahat. Ito, pinakamalupit dito. Magagaling to. At syempre, shout out dyan sa lahat ng taga Cybercrime Division. Very accommodating. Talagang very accommodating. Yang Cybercrime Division ng Camp Crame. Magalang, accommodated, at talagang nakikita nila kung ano yung mga dapat gawin. Kumbaga, matatalinong mga pulis. Kailangan natin yan. Kailangan natin yan. Maraming salamat po. Nag-file na daw siya sa Parañaque ng direct filing. Tama? Kasi pumunta siya straight sa prosecutors. Now, ang pinapalabas niya ulit, nag-refile ulit kuno siya sa cybercrime. Sa cybercrime, ang filing na yan ay tinatawag na indirect filing. Mga kahombre ko, once na nag-file ka na sa prosecutors, hindi ka na pwede mag-file ulit sa ahensya ng gobyerno para sa indirect filing kasi nag-direct filing ka na. And isa pa mga kahombre ko, para tanggapin po ng cybercrime division group ng PNP, ang inihahain mo, dapat yan authenticated, bawat video, bawat screenshot. Gaano po ba katagal ginagawa yan ng mga PNP or ng NBI? Nasa 2 to 3 months po. Hindi po ganyan kadali. Oo. Sa prosecutors kasi, mga kahombre ko, lahat po ng ifina-file mo, tinatanggap. Pero hindi pinapataas lahat. Okay? Kasi nire-review nila. Pero dito, mga kahombre ko, hindi po lahat tinatanggap. Dapat ayusin mo ng maganda yung ifa-file mo at legit bago nila tanggapin. Grabe. Ikaw pa ba naman? Yung ipinail mo nga sa akin, kulang-kulang. Nag-file ka sa Isabela, nag-file ka sa Parañaque, forum shopping. Ngayon, nag-file ka naman kuno sa Camp Crame, sa Cybercrime Division. Palpak ka na naman. Oo. Bakla yan, Wala kang abogado. 100% sure ako. Kasi mga kahombre ko, wala pong abogado ang ganyan. Wala. So, wala siyang abogado. At ngayon, mga kahombre ko, dito na po nagtatapos ang ating video. Pero ako po'y may munting mensahe kay Food Genius. Grabe ka naman, Food Genius. Bakit mo naman ginagawa ito sa ating kaibigan na si Norman Gusgusin? Kakalipat na nga lang ng bahay nito, ipinost mo na naman yung address. Pagka po kayo ay pumunta sa Food Genius Vlog, ito pong Facebook page na ito, huwag niyong i-follow yan mga kahombre ko. Kasi yung page na yan po, naglalagay po yan ng kung ano-anong personal info at personal data ni Norman Gusgusin. Wala pong awa yan mga kahombre ko. Like, legit, lahat ng personal info ni Norman Gusgusin, nilagay niya dyan. Alam niyo mga kahombre ko, kahit ako, naaawa po ako kay Norman Gusgusin. Hindi po posible yan.
Like, sobrang pinepersonal na po talaga ni Food Genius Vlog ang ating mahal na kaibigan na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Eh, yun lang! Eh, natakot. Natatakot naman yung tao, malamang. Oo, lumipat na ako. Kalilipat ko lang. Siyempre, katabi ko si Food Genius, alangan naman hindi ako lumipat. O, di sayang ang pera ko doon. Di ba? Sayang. Di ba? Katabi ko si Food Genius eh. Yung nagpicture sa akin na nakatalikod ako na may sniper rifle eh. Kapitbahay ko eh. Eh di lumipat ako. Siyempre. Ganun lang yun. Ay, ang hina ng kokote mo. Sa mga exclusive subdivision, okay, sabi niya wala ka na kang pambayad. Okay. Sa exclusive subdivision, lalo na sa mga malalaking bahay na may swimming pool, minimum dyan, 4 months advance, 2 months deposit. Once you cancel it, hindi mo na yun makukuha. Hindi ka pwede mag-move in, marami kang babayaran dyan. Una, gagawa ka muna ng cash na pag napakiusapan mo na 2 months advance, 2 months deposit, meron kang cash na kalahating milyon. Ibibigay mo yon. Oo. Pag naibigay mo yung cash na kalahating milyon, mag-i-issue ka ngayon ng cheque for the whole year of contract. Kung 2 years ang contract, mag-i-issue ka 140,000 times 12 minus 2 kasi meron kang 2 months advance at 2 months deposit. Yung deposit mo, hindi mo na makukuha. Now, kung nakapagbigay ka na ng advance, bago ka pa lumipat, magpapahakot ka, babayad ka ng mga clearance, magbabayad ka ng dues. Kung ilan yung kontrata mo, kung 2 taon, yung 2 years contract, at least minimum 1 year, babayaran mo sa association yun. Minimum doon, 30,000 a year or 28,000 a year, something like that. Depende sa laki ng lupa. Per square meter kasi ang binabayarang monthly dues. Oo, syempre minimum na kukunin kong bahay, mga 500 square meter, 488, may swimming pool eh. Malaki. So, pinakita ko lang na anytime ako lumipat, kaya kong lumipat. Di ba? Di ba? Ba't di ako aalis doon? Pinagbabantaan na buhay ko doon. Biruin mo, i-sniper rifle ako ni Food Genius, di ba? I-sniper rifle ako sa likod eh. Oh, di ba? Siyempre, iiwas ako. Ganon yun. At saka ba, 2 araw pa lang ang nakakalipas mula nung lumabas na ako'y i-sniper rifle, in-announce ko na sa inyo. Lilipat na ako ng bahay, meron ako pinapapinturahan. Yun. Sinabi ko na yan bago pa ako lumipat. So malamang mga kahombre ko, pumunta yan sa cybercrime para magpa-blatter. Tansya ko. Yun yung max na pwede niyang gawin doon. Kasi nakakaramdam daw siya ng kaba, kasi threats. Napunta ako sa libingan ng mga buhay. Kahit sa totoo lang, siya naman yung mahilig mag-threats. Di ba? Sabihin na natin na totoo. But still, huwag nyo pong i-follow yan. Kasi dyan po mismo sa page na yan, nakalagay lahat ng personal info nitong tao na ito. Maawa naman tayo mga kahombre ko. Meron po tayong pinoproteksyonan na tao tulad ni Mangusin at iba't iba pang mga tao dahil meron po tayong pinapairal na Data Privacy Act. So be careful, Food Genius Vlog. Kita mo, hinahanap ka na niyan. Kung ano-ano na yung pinagsasasabi niyan. Tiniyak po ng kapulisan na yung deleted account ni Food Genius Vlog ay mahahagilap. So sila bahalang magsupwena kay Meta para makita yung kahit na deleted yung kanyang account, makikita pa rin ho yan. Yun po yung tinitiyak nila na ma-actionan agad yan. Sila na ho ang bahalang magsupwena. Po. Kahit na mag-delete ng account si Food Genius, makukuha pa rin. Kasi si Meta
Hindi ho basta-basta pumapatol yan sa mga subpwe na. Mabigat siya si Meta. Kailangan daw may threat. Kumbaga, may pagtangka sa buhay. So, nung nakita nila yung kaso, ay agad nilang nakita kasi pinakita ko yung kaso, binigay ko yung kaso. Nakita nila yung mga yung mga URL, lahat-lahat, kompleto. Sinabi nila na kahit i-delete yan ni Fujinius ay ibibigay daw yan ni Meta the moment na merong warrant. Iwawarrant daw dapat si Meta na ilabas to. So, ayun o. At napakagagaling talaga nila. Nabuo agad nila yung mga gagawin kung paano makuhuli itong pinaka-main man na si Pud Kamote. Kita mo na, Fujinius Vlog, matakot ka na kung ano-ano ng mix ang mangyayari sa'yo. Ha? Ayon kay Norman Mangusin. So, be careful, man. Meta nga! Mabibigyan niya ng warrant. Ikaw pa kaya? Oo. Oo, pero walang bearing yan. Gonggong yang hinayupak na yan. Sampal-sampalin ko pa yan pag nakita ko yan. Walang! Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.